makapaniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW. So, welcome po sa Makapili TV. Ngayon, ito ang pagkikwentuhan po natin ngayon, itong pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos na tila mukha yatang wala po sa sarili o sabihin nating mali po talaga yung nakukuha niyang impormasyon at hindi niya alam yung nangyayari sa grounds. So, naglabas po ng kumbaga na interview si Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung masasabi niya tungkol sa ginagawang operation po ng PNP dun sa Davao, particular po dun sa compound po ng KOJC kung paano po maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, dun sa sinagot niyang nung tanong sa kanya ng mga reporter kung ano yung hinihingan siya ng komento tungkol sa mga, siyempre, may mga aligasyon, di ba? Siyempre, hindi pa natin mako-confirm, siyempre, kumbaga babase tayo sa balita. Sinasabi nga na maraming violation na ginagawa yung ating mga kapulisan doon sa compound ng KOJC. Pero mukha yatang iba yung naririnig na kwento, iba yung naibubulong kay Pangulong Bongbong Marcos. At yun yung kanyang isinagot doon sa interview. So, yan po yung pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga pahayag po ng ating Pangulo na kayo na po humusga kung ang Pangulo po natin nasa sarili po niya o talagang wala po siyang alam sa mga nangyayari sa grounds at naniniwala lang siya kung ano yung ibinubulong sa kanya ng kanyang mga tao. Nanindigan ang Pangulo na walang overkill at paglabag sa karapatang pantao sa operasyon ng pulisya para maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. May siniguro rin siya kaugnay naman ng mga sangkot umano sa pagpuslit ni Guo palabas ng Pilipinas. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa nagpapatuloy na operasyon para hanapin at arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siya nakikitang overkill o paggamit ng sobrang puwersa at wala rin daw nangyaring paglabag sa human rights. I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that... So, yung mga sinasabi daw o yung mga napapanood natin sa ginagawang pag-grade, pagpasok, yung ginagawa ng PNP, wala naman daw human rights violation na nangyayari doon. So, hindi natin alam kung sabi niya, hindi rin daw totoo. So, hindi natin makumpirma rito kung nanonood ba to ng balita, itong si Pangulong Bongbong Marcos, o panay Netflix lang yung pinapanood dito at hindi niya nakikita yung mga nangyayari sa grounds. O hindi ba siya marunong gumamit ng internet? Mukhang mahirap, kumbaga, ang hirap paniwalaan kasi merong account to si Pangulong Bongbong Marcos Meron tong account sa Facebook, meron tong account malamang sa YouTube, pero hindi niya napapanood or talagang ayaw niyang panoorin para hindi niya makita yung mga maling ikinikwento sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya. So dito, hindi natin alam kung ang nagkwento sa kanya rito, taga-PNP or kanyang mga gabinete. Kasi dito, kitang-kita naman na, kumbaga, naniniwala siya. Sa kanya nanggagaling mismo na wala raw ay human rights violation. So, parehas din yung sinasabi ng tatay niya no panahon ng martial law na walang human rights violation na nangyari during nung era ng kanyang ama. So, may pagkakaparehas sila kung paano nila i-deny na walang nangyayaring human rights sa kanilang administrasyon.
So siguro sa panahon ni Apo Lakay, pwede nating itanggi siguro ng hindi, kumbaga, pwede pang ano pwede mo pang palusutin dahil nga wala pang social media nung time na yon. So mostly TV lang talaga yung pwede mong maging ebidensya. At the same time, mga kwento. Pero kasi kung nung time na yun, hindi pa ganun kaano yung video eh. So mostly puro ano lang, puro picture. Pero kumbaga hindi mo pa rin pwedeng panghawakan yung picture dahil pwedeng kumbaga depende sa angulo, depende sa kung paano kinuha yung camera, yung pag-picture na yon. Pero ah, ibang-iba pa rin kasi kung may video na hawak. So tulad ngayon na kumbaga easy access na yung mga video, marami na makikitang marami ka na makikitang mga video kung saan, kung paano pinasok, paano ipinapatupad ng PNP yung kanilang pag-aresto kay Kibuloy. 'Di ba? Makikita mo doon kagad na meron na kagad human rights violation na nangyayari. Lalong-lalo doon sa compound ng KOJC. Hindi na kumbaga hindi na natin pwedeng sabihin compound ni Kibuloy eh. Compound ng KOJC kasi hindi lang naman si Kibuloy ang may-ari ng KOJC. Tandaan po ninyo, doon sa compound ng KOJC, may eskwelahan doon, merong residential, may simbahan sa loob. So, hindi, kumbaga, may mga iba't ibang klase ng tao na nandoon. Merong mga kabataan, merong mga senior citizen. Yun, may mga karapatan yun. So, nalabag po yun ng PNP nung sila ay pumasok. Di ba? Doon pa lang sa first day po ng pagsaserve ng warrant of arrest, kita nyo naman kung gaano karaming PNP personnel yung pumasok doon. At the same time, naka-full battle gear. May dalang mga mahabang baril, pumasok ang SWAT, pumasok ang SAP, pumasok ang CIDG, pumasok ang mga pulis. So, paano mo sasabing walang human rights violation considering isang tao lang ang kailangan nilang arestuhin? Kasi kailangan kung magsiserve ka ng warrant, kumbaga positively identified mo, nandoon talaga yung tao. Hindi pwedeng hahanapin mo pa lang sa loob. So, magkaiba na po yun. Hindi na yun arrest warrant ang dapat na hawak mo. Kailangan mo doon search warrant. So, doon pala makikita nyo, mukhang mayroong violation. Pero siyempre, hindi naman tayo pwedeng maghusga. Hindi naman tayo abogado. Hindi naman tayo korte para, alam nyo, magbigay ng verdict kung may violation o wala. Pero siyempre, hindi naman tayo pinanganak kahapon. At kahit pa paano, meron naman tayong konting naiintindihan pagdating sa human rights. Dahil lahat naman ng Pilipino, under sa Constitution, meron tayong kalayaan. 'Di ba? Meron tayong kalayaang magsalita, meron tayong tinatawag na freedom of speech, 'di ba? So meron din tayong freedom of yung mag-conduct ng alam mo yung mga parang mini meeting or mini rally, mga ganun. So pinapayagan ng Constitution 'yun. Pero yun yung parang na-neglect ng PNP considering nasa loob po ng compound ng KOJC yung ginagawang sabihin natin mini rally ng mga kapatid nating mga taga KOJC. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kami. Tingnan nyo, hindi ba talagang hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos yung nangyayari? Wala raw pumasok na pulis na may dalang mga baril. Wala raw pumasok na pulis na hindi raw nag-tear gas. Pero pakinggan nyo yung sinabi niya, hindi raw sila pumasok. So, hindi kami. So, parte siya ng operation o alam niya kung paano ginagawa ng PNP. Yung kanilang operation, balikan na natin ng konti. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kami. Hindi kami gumamit ng tear gas. Hindi kami pumasok. Hindi kami. So, ibig sabihin, kasama itong si Bongbong Marcos sa pagpaplano kung paano nila
isi-serve yung warrant. So, alam niya. So, ibig sabihin, may bumubulong talaga sa kanya, may nagkikwento sa kanya kung ano nangyayari sa, kumbaga, mali yung ikinikwento sa kanya sa grounds. Dito makikita natin talagang mukhang si Pangulong Bongbong Marcos wala sa sarili. Walang ano, kumbaga, talagang hindi niya alam yung nangyayari sa lipunan natin. Nagbabase lang siya sa kwento ng kung sino mang nakapaligid sa kanya. Kahit balikan nyo yung mga video, maghanap kayo ng video, doon pa lang sa first day ng pag-serve ng warrant, nakikita nyo may mga dalang baril yung mga pulis nung pumasok sila. Kaya nga sinasabi nila overkill eh. Considering nandun yung SWAT, nandun yung SUP 44, doon pa lang dalawa na yun eh, ginagamit yung para sa actual operation, tagang combat operation. Hindi yung ginagamit para sa pag-serve ng warrant. Pang mga ano yun, pang malakasang mga operasyon yun. Talagang kailangan may itaob or talagang may kailangan i-rescue na hawak ng mga armado. Yung talagang sabihin natin, armed and dangerous. Parang ganun yun. So, mali. Yung nakuwang kwento rito ni Bongbong Marcos, sa bagay, talagang, kumbaga, yung mga taong nakapaligid sa kanya, mukhang sanay ng pinagmumukhang tanga yung ating Pangulo dahil biruin nyo, di ba? Isipin nyo na lang, paano natin nasabi? Doon pa lang sa issue ng flood control eh. Di ba? Pinagmalaki niya na 5,500 flood control project na yun, tapos, yun natapos ng DPWH under ng kanyang administration. Sanggaling sa kanya yon eh, ibinigay ng DPWH. Tapos nung biglang bumaha, ano ang palusot niya? Hindi na raw kasi angkop yung climate change dun sa ginagawang mga flood control project. Andyan yung binangga daw o nabangga daw ng barko yung flood control project na nakalagay sa dagat. Kita niyo yung mga palusot niya na, kumbaga, hindi niya na dapat pagtakpan yung mga gabinete niya, pero dahil nga sa napahiya siya, so nangyari, hindi niya kayang kastiguhin yung kanyang mga tao, pinagtatakpan na lang niya. Di ba? Kita niyo naman kung paano, tapos ngayon, pinagtatakpan na naman niya, base dun sa kwento na sinabi sa kanya na hindi naman kami gumamit ng baril eh, hindi naman kami ng tear gas. Mr. President, manood po kayo ng mga video sa YouTube. Makikita nyo kung paano nag-operate yung mga PNP. Siguro, panoorin nyo rin kung paano yung, siguro naman, sabi nga ni PNP spokesperson, meron din silang mga body-worn camera na may mga video footage din sila kung paano sila pumasok. So, balansehin mo. Panoorin mo yung magkabilang panig para ikaw mismo makita mo kung ano yung nangyayari sa grounds. Hindi yung ang pinakikinggan mo lang, eh yung mga gabinete mo na bumubulong lang sa iyo na yan, tulad yan, napapahiya ka na naman. Imbis na kastiguhin mo yung mga tao mo, pinagtatanggol mo pa. Sabihin mo ba namang walang dalang baril yung mga PNP nung sila nag-serve ng warrant? From day 1 pa lang, meron na silang meron silang dalang baril. Hanggang ngayon, habang nung sumugod uli sila, meron silang dalang baril. So, ibig sabihin, doon pala may violation na. May human rights violation na nangyayari. Mr. President, mukhang medyo hindi pa ho kaya tayo nahihimas-mas. Mukhang napapasarap pa yung tulog natin. Wala tayo sa wisyo at kung ano-ano na lang po yung mga ikinokomento natin tungkol dyan sa nangyayari sa KOJC. Talagang lumalabas na maling impormasyon po yung naibibigay sa inyo ng mga nakapaligid sa inyo. Ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Naharap si Quiboloy sa mga kasong child at sexual abuse at human trafficking. Ilang araw na siyang pinaghahanap ng mga otoridad sa 30 hektaryang KOJC compound pero may mga miyembrong pumapalag at lumalaban. Panawagan ng Pangulo sa pastor. Siyempre, normal lang naman, napapalag tong mga to dahil nararamdaman nila may violation, ginigipit sila eh. At the same time, private property, yung pinapasok ng mga pulis, yung property na yan, hindi naman yan mga sabihin natin na hindi lang naman yung pagmamay-ari ni Quiboloy. Tinuturing na kanila rin yan yung mga miyembro. Sabi ko nga sa inyo, merong yung residential sa loob. Sabi nga nila, meron din, may eskwelahan din.
So, itinuturing nilang kanila yan, kaya pinagtatanggol nila, dinidepensahan nila. Kasi pinagpipilitan ng PNP na nandun si Pastor Kibuloy, kahit na ilang beses na nag-serve ng warrant dyan, pinasok na yan. Kahit yung NBI, pumasok na rin dyan. Wala silang nakitang Kibuloy. Pero itong PNP, pinaninindigan nila na si Kibuloy nandyan sa loob. Huwag isangkalan ang mga taga-suporta. They did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. So, mukhang talagang ang Pangulo natin hindi talaga naiintindihan. Although sinasabi niya, naiintindihan daw niya kung bakit nagagalit. So, kung naiintindihan niyo, gumawa po kayo ng paraan. Dahil kayo lang naman po pwede magpahinto sa PNP o pwede nyo kausapin uli yung PNP kung paano nila kumbaga, maging mas maayos, mas maging mahinahon yung both party. Kasi mataas na yung yung emosyon ng mga miyembro ng KOJC. Isipin nyo, Mr. President, nung panahon na kayo nangangampanya, isa kayo sa mga sumuyo, isa kayo sa mga nakiusap sa mga miyembro ng KOJC para iboto ka. So, mga Pilipino po yan na ibinoto kayo para maging Pangulo ng Pilipinas. Pero parang ngayon mukhang tablado ho sila dahil yung kanilang pinuno naharap nga, sabi mo nga, naharap sa mga iba't ibang klaseng kaso, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa Amerika, parang ang turing mo rin sa mga miyembro, ngayon parang kalaban nyo na. Dahil sa hindi na kayo nagkakasundo o hindi kayo, kumbaga, hindi na kumbaga dahil nga binabanatan kayo ni Kibuloy, ang nararamdaman nyo, buong KOJC, kalaban nyo na. So, wag sanang ganong Mr. President. Isipin ninyo, ibinoto kayo ng mga miyembro ng KOJC para maging Pangulo at mga Pilipino po yan, kayo po ang kanilang presidente. Whether you like it or not, Pilipino po yan. Kailangan nyo pong suportahan, kailangan din po ninyong ipagtanggol yung kanilang karapatan. Hindi yung isa pa kayo sa mga kumukonsente. Sa bagay, ano pang ni-expect natin? Mukhang ginagaya nga niya. Sabi nga nung nakararami, mukhang ginagaya na nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang tatay. So parang ang sinasampulan ngayon, yung Davao, mukhang nasa silent martial law. Although hindi niya dinideclare, parang ganun na yung nangyayari. So parang pinapractice na yung pagdideclare ng martial law sa KOJC dahil talagang bantay sarado, talagang ultimong mayroon ng nilabas na court order ayaw sundin. Ganoon na ganoon sa martial law, di ba? Parang tinanggal yung kapangyarihan ng mga mambabatas pati ng korte. At ang umiiral na batas yung Pangulo lang. So, same thing din dito, parang gano'n yung nangyayari. May court order na, so hindi pa rin sinusunod. Siguro dahil may basbas ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sabi niya kanina, wala daw sila. Sabi niya, kami. So, part siya ng pagsiserve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. So, tingnan natin kung ano yung mga susunod na mangyari. So, dahil nga meron na nilabas na court order, antayin natin kung ano yung magiging desisyon ng korte. Dahil, kumbaga, inapila po ng abogado ng KOJC kung dahil ayaw nga sundin ng PNP yung order, inapila na po ng legal counsel po ng KOJC yung pagsiserve ng TPO na yun, temporary protection order. So, yan nga abangan natin kung paano i-implement po ng korte yung kanilang inisyong TPO. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.